Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa God's generous provision. At ngayong araw po is pampitong topic na po natin. Una po natin tinalakay po noon is God provides for the righteous. Pangalawa po, God will never leave us alone. Pangatlo po, God give us all things in Christ. Pang-apat po, God is generous to those who seek Him. Panglima po, God provides everything for the sheep. Pang-anim naman po, God blesses abundantly for good works. At ngayong araw naman po is God fills those who honor Him. At para naman po sa ating scriptures po, ito po yung matatagpuan po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. At ito po ang sabi sa English po, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. At ito po ang sabi sa Tagalog po, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. So yun po yung sabi po sa ating scripture po para sa araw na to. At tayo naman po yung dumako po para po sa ating teaching po or para po sa ating katuruan. Una po, God is the owner of our lives and position. So sinasabi po dito na ating Panginoon Diyos po, siya po yung nagmamayari po sa buhay po natin. Kung saan po is makita po natin na ating Panginoon Diyos po talaga siya nagmamayari po ng buhay natin kasi siya po ang gumawa po sa atin mula po sa alikabok po hanggang sa maging tao po tayo or maging anak po ng ating Panginoon Diyos. Then hindi lamang po nun. Nung ginawa po ng ating Panginoon Diyos po ang mundo is parang binigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos po na matitirahan po natin or kung saan po tayo mamumuhay po kundi dito po sa mundong ibabaw. So, pangalawang katanungan po, God deserve the first part of our wealth. So, pag sinabi po nating wealth, ito po yung kapag nagkapera na po tayo, meron na po tayo na-achieve po sa buhay natin. Dapat po, ang first part po ng wealth po. So, sa lahat po na natatamasa po natin sa buhay po natin, dapat pina-priority pa rin po natin sa ating Panginoon Diyos po. Kasi dapat lahat po kasi po nangyayari po sa atin, God's plan po yan. So, parang tayo lang po yung pumipili po ng path po natin kung ano po yung tatalakayin natin, if ever man po success or hindi. But, sa lahat po natatamasa po natin, sinasabi ko po kanina, dapat deserve pa rin po ng ating Panginoon Diyos. Siya po yung unahin po natin. So, we always glorify po our Jesus Christ po sa lahat po na nangyayaring blessing po sa atin. So, pangatlo katanungan po, God fills us with overflowing blessing. So, yun na ito sinasabi ko kanina. Hindi po tayo pinagdadamutan po ng ating Panginoon Diyos po pagdating po sa blessing. Kasi po minsan, overflowing po yung minsan yung blessing po natatanggap po natin sa araw-araw po. Like, nakakatuwa po kasi minsan kahit unexpected po, pero meron pong time na kahit unexpected po, meron pong blessing biglang darating sa iyo. So, kahit hindi mo naman po ina-expect, pero darating po sa iyo. Parang yung ganun po yung feelings po na is overflowing po para po sa akin po or para po sa atin bilang isang anak po ng ating Panginoon Diyos na nakakatanggap po ng blessing na mula sa Kanya. So, yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.